Yes. I am happy with the good news that we heard from TP Sara that because of what happened to Tatay Digong, nagkaroon sila ng better relationship, closeness as family. So let's give a big hand to the respective family. Ako'y natutuwa nung marinig ko yun na sila ngayon ni PRRD at si BP Inday at mga kapatid naging much closer sila at may mga forgiveness, nagkaintindihan sila at nag-uusap na sila unlike daw before na parang distance relationship yung mag-ama. And that is really good for us na yung pamilya Duterte. So thank you so much, BP Sara, for giving us this information. And we are also very happy and joyful of having heard of that wonderful news. Iiksian ko po to dahil alam ko po mahaba na yung pagpunta nyo, pag-stay nyo dito. Una sa lahat, taus-puso pong pasasalamat sa inyong patas na media. Alam ko po, nandito kayo in search of truth, no? Hindi for political gain. Maraming salamat po. Kung maaari po, palakpakan nyo po ang isa't isa. Maraming salamat po. Pangalawa, marami na pong newsworthy items na nangyayari ngayon mula sa palasyo, etc. etc. I would like to focus my final message on the online voting, which is a part of our petition. Particularly, gusto ko po i-direct ang panawagan na ito sa COMELEC. Okay lang po ba? Sana makarating, tulungan nyo kami para tingin ito. Sa amin pong mga kaibigan sa COMELEC, naninikluhod po ang mga OFW at kaming mga maliliit at malalaki na rin ibang kandidato sa inyo. Nakaluhod po kami. Meron po kayong malaking kapangyarihan upang makabawas po sa mga gulo sa ating bayan ngayon. Yung mga OFW po, umiiyak po sa amin araw-araw. And this is not an misericordial plea or appeal to the emotions. Totoo pong kwento ito. Wala na pong matakbuhan ang mga OFW. Alam ko po, pantay-pantay ang boto ng OFW or ng nandito na resident Pilipino. Pareho yan. Pero, may pagkakaiba po ng konti. Dahil ang OFW po, sobra pong directly affected dito sa mga COMELEC policies po na ginagawa natin. Bakit po? Alam niyo po, wala pong OFW na hindi breadwinner. Lahat po ng OFW, breadwinner, 99% yan. Pag gumugulo sa Pilipinas, bumibigat ang padala nila sa Pilipinas na mga remita. Pag nagkakaroon po sila ng mga adik na kamag-anak sa Pilipinas, sila po ang tinatawagan para ayusin ang mga problema dito sa kanilang bansang sinilangan. We keep calling the OFWs mga bayani. No? Pero hindi naman natin sila dinitinig. As my final plea po sa COMELEC, pangalagaan nyo naman po itong hinaing na ito, this particular request ng mga OFW. Gusto lang nila, nakapalit lang nung pagkakabayani nila, yung pagkalayo nila sa mga pamilya nila, marinig lang tong isang boto nila. Isang boto lang kapalit po ng dekadang pagkalayo sa pamilya. Parang awa po sana ng mga kinauukulan sa COMELEC, with all due respect po. Ginamit po kaming trompa ng mga OFW para lang po marinig ninyo ang kanilang panawagan. Ibalik po natin kahit ngayon lang sa manual voting and counting as prescribed by law naman po. Para lang po yung kaisa-isa na lang boto man lang kapalit ng dekada ng pagkakabayani ay marinig po sila.
Wala na akong ibang sasabihin kundi itong panawagan ng OFW, please, no to online voting. Let's go back to manual voting for now. Maraming salamat. Well, my final message is a request for prayers and dua. My Muslim brothers, we call it dua, earnest prayer, no? That you can gauge the health of a nation by the number of cases filed in the Supreme Court. In the past few days, no, meron kaming na-file GR number 278359, Torion versus House of Representatives. This concerns the impeachment of Vice President Sara Duterte. We request your prayers and dua na sana ma-issuehan kami ng TRO, no? Because I think the country needs that. We don't need further distractions as a nation. We also pray for prayers at GR number 278747, Duterte versus Bersamin, when we filed a petition for certiorari prohibition, mandamus likewise, certiorari, to question the kidnapping of President Rodrigo Duterte and the continued cooperation of the government of the Republic of the Philippines vis-a-vis the continuous exercise of the ICC, no, by invoking the Rome Statute, of which we are no longer a party. We also request for prayers, especially now in GR number 279245, PDP Laban versus Comelec and DFA, simply because of the fact that our right to vote is a sacred and a sacrosanct right, and we should protect it. The people should make an earnest prayers. We should storm the heavens, Allah subhanahu wa ta'ala, with prayers, because if our right of suffrage is affected, then the very spirit upon which this country is founded upon would be affected and disturbed. So if we are to continue as a nation, then let us protect our vote. Please support our petition through your prayers that the Supreme Court would take action on it right away, and if necessary, grant our prayers. So maraming salamat po sa inyo. Alam ko busy po kayo at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Maraming salamat po. Para sa bayan po ito lahat. PDP Laban. Salamat. Ayun lang po kayo. Maraming salamat po. Halika, picture tayo. Okay. Okay. Ayan, kita na i-share tayo mga kumayan para marinig naman yung mga